na hirap na nga sa buhay. Tapos ang sagot kung isa dyan ay dagdag na karahasan. It's getting late. Talagang ewan ko lang sa kanila. What time it Ayon naman is? ni Senate Minority 11 Leader p.m. ang Department of Justice at I still NBI have daw time ang to make nakakaalam something. kung may naganap na krimen. Let's go. Wala. Tapos niya ang issue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez sa katuto, 24 Oh no, 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 no. No, no. Oh no, 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 no. What's happening? What's happening? What's happening? No. Tanggap natin sa tuloy No, what did I did? na may nasasabi na may nagtutulak ng nagtutulak, yung talaga si pagtutulak, suspect namin yan na nagnanakaw na nag-ibag. Nung tawagan ng mga ating mga tanod, hinabol nila. Inabutan naman hanggang ma-corner ang suspect ni Pedro. Ay, di na napunan. Hindi naman nag-got na yung tao. Kasi yung tao na yun napakabait. Magulang, kapatid kami lahat. Tinutulungan niya. Ito yung sahod niya. Lahat kami, binibigyan niya. Hindi naman po lumaban na ginagbilang. Ang ano ko lang po magpapay tayo sa sarili ko. Ang better make a pangalawa move po sa akin. or that they will destroy everything. Masusunod sa akin. Aawa ko. Is good driver. Humingi tayo may dalang sungkito. Gagamitin mo kayo ang patalim para manaksak ng Yes. kaaway. I really need it. Ekspresibong pagtuto, All I need to find is a bed. Madaling araw nitong Sabado nang mapunta ng CCTV ang habulan ng isang lalaki at mga nagpapatrol ng pulis sa malaking area. Sa isang punto, makikita ang lalaki na ilang beses pumurot ng bato at Put saka this in itinupol sa mga umahabol na pulis. This Hanggang will sa probably nag-order siya at do sinunggaman the ng thing. pulis. Pero ang lalaki, lumakas at pinagpapok ng mga pulis sa bato ang ulo ng pulis. Sa huli, narenso ang 32 anyos suspect na dakilang nakulong dahil sa kaso robbery. Narecover sa kanya ang isang kusilyo. Iguan naman ang responding police na nagtamo ng malalim na sugat sa ulo. Naawakan ng pipit yung katawan, kasi yung kamay ng tumso. Robot wheels online. Patalim sa kanyang Yes. katawan. All I need to do is program. Kuha ng pagkakataon na Aminado ang suspect. Program complete. Find the dragon May plano dapat siyang gawin bago na and make sure it doesn't destroy the city. Good. Now don't do it. Meron na siyang mga dating kaso. So kaya may pinasagutan na siya na ibang mga krimen. Ang Jimmy Infinity Crown Consult ng Meralco na misleading ang para ng isang grupo na sobrang yung maningil sa kuryente. Kita Meralco, ang binagintawan kaso ay 25 centavos per kilowatt hour ay ang distribution rate. Kaya nagbabaan ng Energy Regulatory Commission para sa lahat ng customer class. At ang sinisingil ng Meralco ay yung mismong konsumo ng mga customer na siya nakikita sa bill at hindi average. Sumulat sa ERC ang grupong National Association of Electricity I Consumers need to for find National the thing. I need to find sa overcharging mo wala ng for Meralco. anything but Bine-verify na raw ng happening. ERC ang mga datos para masagot ang sulat ng National. Scanning, Samantala, scanning, nanindigan ang Meralco na overdue na scanning, ang hinihingi nilang tagtag na scanning, 30 centavos sa distribution charge. At ayaw nilang patulayan sa ERC ang mga kailangan para sa aumento. Kasunod ng mga sinitang luxury car sa Pasay, 17 mamahaling sasakyan sa Makati ang wala nilang maipakita ng dokumento ang bayad ang buwis. Inaalam rin ng customs kung rehistrado ang makikot sa LTO. Nakatutok si Ian Cook. Force cars na McLaren 720S at Ferrari 812 Super Fast Masonry, SUV na Mercedes-Benz at Bentley, pati na Heavy Augusta in bike. Ilan ito sa mga ating sa pagkalat ng customs sa showroom sa Makati. 17 luxury vehicles at isang mga ito ang nasa kustodiya ngayon ng Bureau of Customs dahil yung dealership dito sa Makati City ay walang may pakitang kaukulang dokumento na pagbayad sila ng duty sa mga pagpasok itong mga mamahaling na sasakyan ito. Ang isa pa sa sinisiyasat ngayon ng mga taga-customs kung bakit nga bumaha ng mga luxury vehicles sa merkado ay maaaring na cash break daw. Itong mga sasakyan ito ng mga executives sa Togo bago sila umalis ng Pilipinas.
these are being checked kung talagang may na po. Pero lahat po talaga Surrounded. may Get away with. dumami po yung for sale ng mga high-end vehicles. Dahil nga po, gamit-gamit na araw po ito ng mga Bongo operators, Bongo officials, nadali sa po sila. Nadali po nila sila kahit sa Sabi ng nasa sa admin staff ng dealership, wala kanilang amo dahil nagbakasyon. Consign niyo po all unit dito. So, I will destroy tinatawagan na po namin yung mga customer namin na ibigay yung documents na kailangan. Hindi kayo nilagay ng report. Hindi po. May duda ang customs kung sapat ang buwis na binayaran sa pagpasok ng mga sasakyan sa bansa. Yan na nasa 70 billion pesos daw ang halaga ng mga sasakyan sa showroom. Ang data, nasa 100 billion pesos na nila ang binayaran buwis. Ang maglaran ito sa bansang DOC, dapat nasa 40 million pesos ang duties and taxes. Pero binibenta ng showroom ng nasa 40 to 45 billion pesos. parang ilan lang po yung pumasok. Hindi po ako tumutok na sa kulay. Kaya doon pa lang ko nakita na ako ng attorney. Hindi nga ako kaya lang nagpupunta. I failed